Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. Ang mensahe po natin ngayon ay pinamagatan ko pong exposing counterfeits. Exposing counterfeits. Counterfeits o peke. Exposing counterfeits. Pwede ba natin banggitin yon? Exposing counterfeits. Ang goal po ng message natin ngayong araw na ito, mga kapatid, ay i-expose ang lahat ng pandaraya ng kaaway sa ating buhay. Si Satanas po ang ama ng kasinungalingan. He is the father of lies. He is a fraud. Kung meron mang bagay na magaling si Satan, magaling siyang mandaya at magsinungaling. In fact, isa sa pinaka-effective na weapon at arsenal ng kaaway sa atin, deception o pandaraya. Dito kasi sa mundo natin, if you have been living in this world long enough, nakita nyo na siguro, hindi lahat ng bagay totoo. May mga original, may mga copycat. May mga authentic, may mga wannabes. May mga orig, may hindi orig. May genuine, may pseudo. May fake, may original. May mga nagpe-pretend na kakampi mo, nagpe-pretend na kaibigan mo. May mga taong nagpapanggap na ipinadala daw ng Panginoon. It looks good, it sounds good. But just because it sounds good, it doesn't mean that it is sound and it is good. Kailangan natin maging maingat. Kailangan natin maging vigilant kasi naniniwala tayo mga kapatid na may mga bagay na maganda sa ating pananaw pero hindi ipinadala ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit kasi si Satan, dahil wala naman siyang kakayanang mag-create. Lahat tuloy ng create ng Diyos, ginagawa niya ng counterfeit. Ginagawa niya ng peke. Ginagawa niya ng imitation. Whatever God does, Satan always counterfeits. Consistent po yan sa Scripture. Mula Genesis hanggang Revelation, makikita po ninyo that Satan is mimicking whatever God is doing. At mapapansin niyo mga kapatid, basta mahal, pinepeke. Yung 100,000 na Louis Vuitton, mabibili mo ng 100 pesos sa, alam nyo kung saan. Hindi ko na kailangan sabihin. We all know kung saan natin mabibili ito. Hindi naman nagkulang ang Panginoon sapagkat ang ating Panginoong Yesus ay nagbabalari naman sa atin sa Matthew 24. Ang sabi niya, sa mga huling araw, maglalabasan ang mga false Christ, mga peking Kristo, mga peking propeta, mga counterfeit gods, mga pseudo-God kung tawagin, mga fake and wannabes. And unfortunately, hindi lang religion, hindi lang Diyos ang pinipeke, pati mga kaibigan, peke na rin. Mga pastor, peke na rin. May mga counterfeit opportunities, counterfeit na mga posts sa Facebook, mga fake news kung tawagin. Counterfeit relationship, counterfeit genders, counterfeit pronouns, counterfeit rainbows, counterfeit na pagmamahal, counterfeit na worship gestures. Akala mo nag-worship, pero ang totoo, pakitang tao lang pala. Counterfeit na deliverance, counterfeit na mga simbahan, at lahat po ng aking sinabi, nangako sa atin, pero lahat ng ito ay empty promises. Lahat ng ito superficial, hindi katulad ng ino-offer ng Lord na supernatural. Kailangan mo nating tandaan mga kapatid, na lahat ng comfort na ibinibigay ng mundo, madalas counterfeit. Lahat ng validation na binibigay ng mundo, madalas counterfeit. Yung opinion sa TikTok, madalas hindi totoo. Yung opinion sa Twitter, madalas hindi totoo. And just because everyone is saying that it is true, it doesn't mean it is true. Hindi porket majority nagsasabing totoo, ay totoo na ho talaga. In fact, sabi nga ng Scripture, maglalabasan ang maraming false prophets. Everybody say false prophets. Gamitin natin tong platform para maidiin ko sa inyo yung sinasabi ng Panginoon. Bakit to mga kapatid? Kasi alam ni Lord Dahil siya ay authentic, genuine, totoong Diyos at nag-iisa lang, maglalabasan yung hindi totoong propeta na nagpapanggap na nagsasalita in behalf of the Lord. Alam niyo, pag sinabi yung false prophet, ito yung mga tao na nagpapalaganap ng maling mensahe, ng maling katuruan, na kiniklaim nila na nag-i-speak sila on behalf of our God. They are functioning in their prophetic role, but illegitimately.
for the purpose of deception. Binalaan tayo dyan ni Prophet Jeremiah. Ang sabi ng Jeremiah chapter 14 verse 14. By the way, si Jeremiah is a true prophet. Ang sabi ni Jeremiah, amen? Then the Lord said to me, everybody read this with me, the prophets are prophesying lies in my name. I have not sent them. I have not appointed them. I have not spoken to them. Read this all together. Highlight this part. They are prophesying to you false visions, divinations, idolatries, and delusions of their own minds. Ang ganda ng babala ni Prophet Jeremiah sa atin. Sinasabi raw ng ating Panginoon, yung mga propeta nagpa-prophesy sa inyo, at that point, ay, mga sinungaling yan. Nagsisinungaling sila gamit ang aking pangalan. Tandaan nyo, hindi ako nagsugo dyan. Hindi ako nag-appoint dyan. Hindi ako ang nagsasalita dyan. Nagpa-prophesy sila using their false vision. Gamit nila yung kanilang sariling isip lamang. Ayun, na-realize ko nga, no? Oo nga, no? Yung totoong propeta, tsaka hindi totoong propeta, para ma-distinguish mo, alamin mo yung source of information. Doon mo malalaman kung yung propeta totoo tsaka hindi, saan galing yung kanilang sinasabi? Saan galing yung kanilang information? Kasi ang totoong propeta galing sa Diyos, yung fake na prophet galing sa sariling lang nilang kagustuhan. Sabi uli ni Jeremiah sa Jeremiah 23 verse 16, kasi nakatulala lang kayo sa akin. Sabi ni Prophet Jeremiah, do not listen to what the prophets are prophesying to you. Highlight this part. Read this with me. They fill you with false hopes. They speak visions from their own minds and not from the mouth of God. Wala nang mas lilinaw pa rito, mga kapatid. Binabalaan tayo ng totoong propeta na si Prophet Jeremiah. Pinapasabi ng ating Panginoon, mag-ingat tayo sa mga propetang ating pinapakinggan. Kinasihan pa yan ng Old Testament, dinugtungan pa ng New Testament. Ang sabi ng Revelations, chapter 2, verse 2, I know all the things that you do. I've seen your hard work and your patient endurance. I know you don't tolerate evil people. Highlight this part. Read this with me. You have examined the claims of those who say they are apostles, but they are not. And you have discovered they are liars. Ano sinasabi ng scripture dito? In-examine nyo lahat ng nagkiklaim na sila'y totoong apostle kasi may mga fake apostles din. Pero sabi ng scripture, since in-examine ninyo, since tinest ninyo itong nagsasabing tunay na apostle, na-discover nyo kung sino ang sinungaling. Ano kung bakit? Hindi porket pamilyar totoo. May mga familiar pero nagsisinungaling. After all, yung salitang liar, nasa familiar. Amen? So hindi porket familiar, laging totoo. Hindi porket nakasanayan ay laging totoo. We have to be vigilant. Lalo ngayon, no? Marirealize nyo ito. Lahat ng dinadaya, hindi nila alam na dinadaya sila. Kasi kung alam mo dinadaya ka, hindi ka nadadaya. Di ba? Kung alam mong dinadaya ka, hindi ka nadadaya. Pero kaya ka nadadaya kasi hindi mo alam na dinadaya ka. So, kung meron mang magsalita ng ganito, magsalita ng ganyan, at naniwala ka, deceived ka, hindi mo alam. At ang deception, it should be maintained by manipulation. Kaya mabasin nyo, sa una, na-deceive ka, nadaya ka, pero kukumbinsihin ka niya na tama ang yung desisyon. Imamanipulate kaya na tama ang yung desisyon. Kaya ang sabi ng pinag-aaralan natin, buti na lang napalutang ninyo yung mga totoo at hindi. Bakit? Kasi hindi porket familiar ay totoo. Hindi porket nagsasalita in behalf of our God, ay sila ang totoo. Minsan may mga tao, may mga pastor, may mga propeta, may mga leader, may mga tao sa buhay natin na magsasamantala sa ating emosyon at sa ating brokenness. Sasamantalain nila yung heartbreak na nararanasan natin. For example, halimbawa nawalan ka na mahal sa buhay. And one of the first things that you want kapag nawalan ka na mahal sa buhay, lalo kung namimiss mo sila, ni siguro sinasabi na iba sa inyo, sana makausap ko ulit yung nanay ko. At dito sa mundo, para makausap mo raw yung nanay mo, pupunta ka sa espiritista. Kanoli, gusto ko makausap ang aking nanay. Huwag kang mag-alala, lahat ng espiritu nakakausap ko. Sumasanib lahat sa akin, humawa ka ng kamay. O Lito, ako ito, ang iyong tatay.
Mga taong nagkiklaim, nagsasamantala ng ating nararamdaman. Sinasamantala nila yung brokenness mo. Sinasamantala nila yung pagkamis mo sa mga magulang mo. Kaya malaki ang posibilidad na yung kausap mo hindi mo magulang. Posibleng demonyo yun na nagpapanggap na magulang mo. Mga mandaraya na sinasamantala yung ating brokenness, yung ating fragility, kung may ganun man salita. Na alam na mga tao, broken to, mamamanipulate ko to. Kaya nafo-fall tayo into deception. Kaya sabi mismo ng scripture, para masiguro natin na ito talaga ay sa Panginoon, itest nyo muna. Huwag kayo basta-basta maniniwala. In fact, I would like to dare you to do the same thing sa lahat ng pastors. Kasama na ako. Tao lang po ako. Posibleng may mga nababanggit ako na hindi na-verify, hindi na-check, at magkakamali din. That's why it's very important to test the spirit. Saan ba nag-uugat ang sinasabing ito? Is it God sent, pinadala ng Panginoon, or is it counterfeit o peke? Ano sabi ng scripture sa 1 John chapter 4, verse 2 to 3? This is how we know if they have the Spirit of God. Gusto nyo ba malaman kung isang tao ay puno ng Espiritu ng Diyos? Sige, salamat po sa tatlong nag-amen. Amen. Paano daw? If a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in a real body, that person has the Spirit of God. Ang sinasabi ng scripture, lahat ng tao na kiniklaim nila at ina-acknowledge nila na si Jesus Christ ay nagkatawang tao. Tama yon. Pero ang sabi ng scripture sa verse 3, but if someone claims to be a prophet, pero hindi niya ina-acknowledge ang katotohanan patungkol kay Kristo, hindi yan sa ating Panginoon. So that those people who believe in the deity of our God, na merong isang Diyos na nagkatawang tao at si Jesus yun ang tamang spirito. Pero kung hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos, ang sabi ng scripture, bulaan ang mga taong ito. In fact, ang sabi ng last part, such person, balik mo nga anak, such a person has the spirit of Antichrist. Ano yung pansinin nyo sa panahon natin? Wala tayong problema sa anti-God. Halos lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Ang problema natin, anti-Christ. Hindi sila naniniwala na si Jesus Diyos. Propeta lang daw si Jesus. Ano sabi ng scripture? Ang linaw kapag hindi ka naniniwala na si Jesus ay bumaba with a real body. Amen. That Jesus Christ came in a real body. Nagkatawang Diyos. Ang sabi ng scripture, that person, amen, doesn't have the truth and the Spirit of God. It's very clear. That is how you distinguish the false God and the true God. Amen. Yung nga lang minsan, mahirap nating matignan, ma-verify, amen, ang katotohanan versus peke, ang God sent versus counterfeit, is because of our desire. Kaya nga po mga kapatid, yung unchecked desire, everybody say desire. Hindi lahat ng desire masama. Pero yung unchecked na desire, walang accountability desire, nagiging breeding ground ho yan ng deception. Diyan nangingitlog ang pandaraya. Kasi ang desire pwede hong maging idol. Pwede nating maging Diyos. Amen? Desire yon pag unchecked. Paano mo malalaman kung ang desire mo ay idol mo na? Ganito lang yan Kapag nag-pray ka kay Lord, hindi pinagbigyan, nagalit ka sa Diyos, most likely idol yan. Kasi hindi mo matanggap na hindi binigay ng Panginoon sa'yo. Come on now. Kapag may tinanggal ang Panginoon sa'yo at dahil tinanggal ng Lord John, tinanggal mo na rin yung pag-asa mong mabuhay pa. That is an idol. Kasi ang idol, mga kapatid, is anything that you love more than the Lord. Yan yung mga created things na tinitignan mo na only the Creator can give. Hallelujah. Pasensya na Kakabalik mo lang, pastor, naninermong ka na kagad. Amen? Bakit? Ano ang idolatry? Ang idolatry, nakatingin ka sa created things na alam mong Creator lang ang makakapagbigay sa iyo. Naalala niyo si Abraham? Nag-desire siya na magkaroon ng anak. 25 years niyang ipinagdasal si Isaac na kanyang naging anak. Alam natin ang story. 100 years old nung mga anak si Sarah na kanyang 90 years old yung asawa niya, 100 years old siya. Nakatanggap na siya ng 100,000 sa gobyerno. Dahil 100 years old na siya. Nung ipinanganak si Isaac. 13 years later, 113 na si Abraham. Nagsalita ang Diyos. Ang sabi ng Lord, ialay mo yung iyong anak. Pumunta ka sa Mount Moriah, ialay mo ang iyong anak. Ang mas cruel na term, patayin mo ang anak mo, isacrifice mo para sa akin. No, tignan niyo to, no? 25 years niyang inantay,
13 years old pa lang, pinapaalay na. Kalahati pa lang, ng 25 years old. Lord, ano to? Binigay mo sa akin pansamantala, tapos kukunin mo rin pala uli. Pero ang tanong, gusto ba talaga ng Diyos patayin si Isaac? No, ang sinasabi lang ng Panginoon, you have been praying for that son for 25 years. Ibinigay ko ang desire ng puso mo. Ang tanong nung natanggap mo siya, nasa akin pa rin ba puso mo? Kailangan i-testing eh. Kasi minsan tayo, pag nakakuha na ng blessing, nakakalimutan na yung nagpala. Kaya minsan talaga, iaalaw ng Lord na mawala yung bagay na yun para ma-realize mo, hindi na pala si Lord ang Diyos mo. Hindi gustong patayin ng Lord si Isaac. Ang gusto niyang patayin yung idolatry sa puso ni Abraham. Tingin niyo ba talaga ang Diyos natin, kailangan niya ang pera natin? No, gustong patayin ng Lord yung idolatry ng mammon sa ating puso. Gusto ng Lord tanggalin yung ating love for money. After all, ang sabi ng Scripture, the root of all evil is the love. Basahin niyo yung Bible, the love, hindi naman money. Hindi masama ang money. Yung love of money, yung greediness, yung kasakiman, yun yung ugat ng lahat ng kasamaan. Ayaw lang ng Diyos na meron tayong ibang tinitingala maliban sa Kanya. God is a jealous God. And speaking of idolatry, mga kapatid, ito ang reason kung bakit ang Diyos, nung gusto niyang palayain ng mga Israelites mula sa Egypt papunta ng Promised Land, ay nagpadala ang Diyos sa Ehipto ng 10 salot. Marami sa inyo familiar na siguro dito, kasi kapag Holy Week, napapanood naman natin yan sa mga movies. Na nagpadala ang Panginoon ng 10 salot. Ano ang purpose na ito? Kasi itong 10 salot o 10 disaster na ipinadala ng Lord sa Ehipto, ang main objective ay i-convince yung paraon na palayain ang mga Israelites mula sa pagkaalipin ng bondage and oppression. Sino ang kanyang pinadala? Si Moises. Are you still with me? So pinadala si Moises, humarap siya ngayon, pumunta siya ng Malacanang, kausap niya ngayon ang presidente ng Egypt. Ang sabi ni Moises, hey, Pharaoh, ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Yahweh, let His people go. Lahat ng mga Israelites na inoppress ninyo, lahat ng Israelites na binandage ninyo, palayain nyo na silang lahat. Ang sabi ng paraon, Exodus chapter 5 verse 2, sinong Yahweh? Kasi para kay Pharaoh siya ang Diyos. Hindi niya alam, peke siya. Amen? Kaya nung namagitan si Moses, ang sabi ni Moses, sabi ni Yahweh, palayain mo raw. Ang mga alipin na ito, sabi ni Pharaoh, sinong Yahweh? Sino siya na mag-uutos sa akin na payagan ko umalis ang mga Israelita? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ng paraon. Aba, nagmatigas ang puso ng paraon, ng presidente. Ayaw niyang i-release ang people of God. Kasi sa palagay niya, wala akong pwedeng pakinggan kundi sarili ko lang. Wala siyang Diyos na tinitingala kundi sarili niya lang. Kung kaya't ang Diyos nagpadala ng 10 salot. Pero bago magpadala ng 10 salot, kinausap ng Lord muli si Moses. Ano sabi ni Lord sa kanya, ganito kapag kaharap mo kay Paraon, kapag nagtanong yung Paraon kung tines ng Paraon kung totoo ka ba talaga na naglilingkod sa totoong Diyos, at sasabihin ng Paraon sa'yo, sige nga, kung talagang totoo yung Diyos mo, mag-perform ka nga ng milagro. Ganito ang gawin mo. Ang sabi ng Exodus chapter 7 verse 10 to 13. Basa muna tayo sa verse 8 rather. The Lord said to Moses and Aaron, when Pharaoh says to you, perform a miracle, then say to Aaron, by the way, si Aaron kapatid ni Moses, then say to Aaron, take your staff. Ano yung staff sa Tagalog? Huminto. Okay? Take your staff. Okay, tungkod. Okay. Take your staff. Yung tungkod na hawak mo, throw it down before Pharaoh. Ibig sabihin, yung hawak mong tungkod, ibato mo sa harap ng paraon and it will become a snake. Now, kung yung tungkod magiging, halimbawa ako ngayon may hawak na tungkod, nilagay ko rito naging ahas, ay sigurado, nasa TV patrol ako. Right? Amen. Malamang marami sa inyo maniniwala. Sino sa inyo maniniwala, totoo talaga yung Diyos ni Pastor Stephen? Biruin mo yung tungkod, naging ahas na tama. Iba sa inyo, nagpapakipot pa. Kayo nga, makakita lang ng Mama Mary sa cheese bread. Hala, nagpakita si Mama Mary. Pinipilahan nyo. Makita nyo lang sa puno, may aparisyon na kagad. Amen? So sabi na scripture, kaya kapag yung tungkod naging ahas, totoo na ba yan? Palagay ninyo?
Kapag yung tungkod naging ahas, ay malaking testimony. So anong ginawa nila? Verse 10. So Moses and Aaron went to Pharaoh and did just as the Lord commanded. Binato ni Aaron yung staff down in front of Pharaoh and his officials and it became a snake. Tingnan nyo, no? Napakasolid ng ebidensya. Kitang-kitang ebidensya. Yung tungkod naging ahas. Kung tayo yan, ay nako, maniniwala na ako dyan. Yan talaga. After all, si Lord naman talaga ang tunay na Diyos. Pero nung nakita ng Paraon, hindi siya basta-basta naniwala. Ang sabi ng scripture sa verse 11, ituloy natin. Ipinatawag ng Paraon yung matatalinong tao at yung mga salamangkero. Ano English ng salamangkero? Magician. So pinatawag ni Pharaoh yung kanyang Egyptian magician. Rhyming. Wordplay. Pinatawag niya yung kanyang Egyptian magician at sa pamamagitan ng kanilang lihim na teknik. Watch this. Ay ipinagaya. There you go. Counterfeit. Si Satan hindi niya kayang mag-produce ng sarili niyang milagro, kaya gagayahin niya na lang yung ginawa ng Diyos. Counterfeit. Imbis na mag-produce itong mga Egyptian magician na sarili nilang performance, anong ginawa nila? Ginaya nila yung ginawa ni Aaron. Ano ang sabi? Anong ginawa ng mga Egyptian magician? Verse 12. Inahagis din nila sa lupa ang kanilang tungkod. Nakita ko na yan. Ginawa na ni Aaron yan. At naging ahas din. Watch this. Ngunit ang mga ito'y nilulun ng tungkod ni Aaron. So, may dalawang ahas ngayon. Ahas ni Aaron at ahas ng Egyptian magician. Nung nakita ng ahas ni Aaron, yung ahas ng Egyptian magician, kinain ng ahas niya. Yung ahas ng Egypt. Alam niyo kung bakit? Kasi mas matindi lagi ang original. Mas better lagi ang original kaysa sa counterfeit. Most of the time, mas okay ang original. After all, walang pwedeng makatram sa kapangyarihan ng tunay na Diyos na meron tayo. Ano ginawa? Ipinahiya. Kinain mismo. Nilulun ng ahas yung ahas na ginawa ng mga Egyptian magician. Verse 13. Pero, nagmatigas pa rin ng Paraon. Hindi pa rin siya nakinig kila Moses at Aaron at gaya ng sinabi ni Yahweh. Saklap, no? Minsan may nagsasabi sa akin, alam mo, Pastor, kung si Lord magpapakita lang sa kwarto ko, maniniwala ako sa Kanya. Tingin mo ba talaga pag nagpakita si Lord sa kwarto mo, makakahinga ka pa? Baba naman ang tingin mo sa Diyos. Ay, sa kerubim na naka-napkin. Kasi minsan tingin natin sa anghel, parang mga kerubim na mga kupido eh. Ang description ng Bible sa anghel, tignan nyo lahat na nakakita sa anghel, napapadapa sa sobrang takot. Amen? Minsan sabihin na, Pastor, kung si Lord, alam mo, kung si Lord lang, biglang bubuksan niya yung langit, magpapakita siya ng mga milagro, hahatiin niya yung Pacific Ocean, magpapahatid siya ng mga tinapay. Kung mag-perform lang ang Lord ng milagro, siguradong maniniwala ang mga tao. Bakit sa Old Testament, kitang-kita nila sa harap nila yung milagro, hindi pa rin sila naniniwala. Hindi kasi guarantee na porket may milagro, kikilala sa Diyos. Kasi sa napakarami ng counterfeits nowadays. Biruin mo sa Christianity, sa born-again Christianity, i-o-offer mo, brada, i-o-offer mo si Lord mapagmahal. Tinatanggihan pa yun. Si Lord nagbibigay ng kapayapaan. Tingnan mo kung gaano tayo ka-foolish minsan. Bibigyan ka ng kapayapaan, baduy yan. Baduy. Sang pure gold ka makakabili ng kapayapaan? Pero tinatanggihan pa rin. Hindi kasi guarantee porket may milagro, ang tao kikilala sa Diyos. Tignan mo yung Paraon. Nakakita siya. So ngayon makikita nyo, banggaan to ng dalawang Diyos. Isang tunay, isang peke. Dalawa ang ahas. Kaya hindi lahat ng ahas sa buhay ninyo. Totoo, isa diyang peke. Amen? Na medyo maniniwala ka rin kasi ang mga Egyptian, ano talaga yan, katulad ng mga ibang pagans, talagang mapaniwalain talaga yan sa iba't ibang Diyos. Lahat na lang ginos nila eh. Diyos ng bundok, Diyos ng araw, Diyos ng buhangin, sila Suru, tinawag nila, at kung sino-sino mga Diyos ang pinagtatawag ng mga yan. Kasi nga bawat, tingnan mo sila, bawat yugto, desert God, health God, sun God, tayo isa lang Diyos natin. Sila kung gusto nila harvest, tatawag pa sila sa harvest. Tayo isa lang yung Diyos natin. Amen? Hindi pa matawag. Ang mga Egyptian, kung lahat na lang, ginos nila yung araw, yung ilog, yung childbirth, yung crops.
In fact, sa mga Bible readers here, alam niyo ba yung 10 salot na ipinakita ng Lord sa Egyptian? Lahat ng yon. Kung maalala niyo yung ulang salot, yung ginawa niyang dugo, yung Nile River. Alam niyo ang mga Egyptian, meron silang tinatawag na Nile God, Diyos ng Nile River. At lahat nung 10 plagues na yon, pinerform ng Lord para hiyain yung Diyos-Diyosa nila. Para patunayan sa kanilang si Lord ang tunay na Diyos. Na walang ibang Diyos na pwede makagawa ng lahat ng bagay na ito. Pero nung binaba yung staff, naging ahas, sabi ni Pero, kaya din namin yan. Egyptian magician, pasok. Kaya sabi ng scripture, nung hindi maniwala ang paraon, nagpadala siya ng 10 disaster. Ang unang disaster, yung Nile River, yung ilog Nilo, gagawing dugo. Basahin natin. Sabi ng Exodus chapter 9, verse 19 to 22, huwag kayong kabahan, hindi naman kukuhanin yung 10. Idinugtong pa ni Yahweh, pagkatapos sabihin mo kay Aaron na itaas ang kanyang tungkod at sumpain ang lahat ng tubig sa Ehipto. Watch this. Ang lahat ng tubig sa mga ilog, kanal at lawa ay magiging dugo. Pati yung nasa batya, pati yung nasa tapayan. Alam niyo yung tapayan? Lagayan ng tubig. Yung nasa batya, yun yung ipunan natin ng tubig. Ang sabi ng scripture, okay ganito no, Aaron, itaas mo ang tungkod mo, lahat ng tubig sa Egypt magiging dugo. Now, hindi natin alam kung anong blood type niyan. Kasi kung sa Pilipinas nangyari yan, uy, may dugo. Donate natin sa Red Cross to, Brad. Di ba? Kung tayo yun. Anong type to? Type A, type B, type O, A, OA. Type OA. Sa asawa ko yata to, OA. Amen? So lahat ng tubig, Nay, okay ka pa, Nay? Lahat ng tubig magiging dugo. Verse 20. Ginawa ni na Moses at Aaron ang inutos sa kanila ni Yahweh. Sa harapan ng paraon at sa tauhan nito ay hinampas ni Aaron sa tubig ang kanyang tungkod at naging dugo nga ang tubig. Verse 21. Namatay yung mga isda, bumaho yung ilog, kaya hindi mainom ng mga Ehipsyo ang tubig nito. Naging dugo rin lahat ng tubig sa buong Ehipto. Verse 22. Ngunit nagaya rin ito ng mga salamangkero. Ito talaga mga Egyptian magician na ito. Nagaya nila sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan. By the way, yung Hebrew word ng lihim na karunungan is black magic. Gamit ang kapangyarihan ng diablo. Nagaya nila. Kaya lalong nagmatigas ang paraon at ayaw pa rin niyang pakinggan si Moses and Aaron. Tingnan nyo no, kitang-kita mo na. Yung Nile River naging dugo, pero ano ginawa ng paraon? Kaya rin namin yan. Alam niyo yung susunod? Salot ng palaka. Nagpadala ang Diyos ng maraming palaka sa lahat ng sulok ng Ehipto. Nakakadiri pag tinignan mo. Lahat ng sulok ng Ehipsyo, sa kwarto nila, sa kama nila, sa kusina nila. At kung katulad kayo ni Jenny na asawa ko na nandidiri sa palaka, ayaw niyo yun. Amen ba mga kapatid? Amen? Pero napansin niyo ba pagka dito sa Pilipinas yung palaka nating kokak, pag sa ibang bansa, iba na rin sila eh. Rivet. O, pag napunta sila na ibang bansa, nagbabago din yung language sila eh. Kausap ko yung pamangkin ko nung nakaraan sa Canada, sabi ko, uy frago, kokak. No, tito, that's rivet. Iba pala lingwahe ng mga ano dito, mga palaka dito ah. Amen? So yung palaka, biruin mo no, napuno sila ng lahat ng palaka. Pero again, once again, ang sabi ng scripture, nagaya ng mga salamangkero ang palakang ito. Tingnan nyo ito no, 2 ahas, 2 dugo, 2 palaka. Paano mo madidistinguish kung sino talaga ang tunay na Diyos? Gayong namimik ng kaaway, yung ginagawa ng Diyos. That's why mga kapatid, una, pinapahamak tayo ng desire natin, pero ang solusyon dito, discernment. Kailangan natin magkaroon ng discernment. Alam niyo ang ibig sabihin ng discernment? Discernment is our ability to see the thing behind the thing. It is our ability to see what is behind the scene. Yung discernment natin na magbibigay sa atin ng abilidad para makapagdesisyon ng tama. Ano bang ahas ang sa Diyos? Ano bang palaka dito? Ano bang milagro dito ang sa Diyos? Hindi lahat ng palaka sa buhay mo ay para sa iyo. Hindi lahat ng ahas, hindi lahat ng dugo na ito ay suitable para sa iyo. Kailangan natin maging maingat at manalangin sa Panginoon, Lord, ano sa mga opportunity na ito ang para sa iyo?
Kasi you could be rich in anointing but poor in discernment. Punong-puno ka ng anointing ng Diyos pero hirap na hirap kang ma-discern. Itong opportunity bang meron sa harap ko? God sent? Pinadala ng Diyos? O ito ay counterfeit? Yung relasyon ba sa aking buhay ay God sent? O itong relasyon na ito ay counterfeit? Kaya lagi ko sinasabi sa mga single, huwag nyo ilo-lower ang standards nyo just because of your biological clock. Kasi kung sino man yung para sa'yo, ihahanda ng Diyos sa iyan. At kung sino man ang para sa'yo na nilaan ng Diyos, critical yan sa purpose mo. Ano ang sabi ng scripture nung si Adan ay nag-i-exist? Wala pa si Eva. Ano sabi ng Lord? It's not good for a man to be alone. I will make a suitable, everybody say suitable. Napansin nyo, hindi sinabi ng Lord, I will make a compatible partner. Hindi kasi porket compatible, suitable. And marami sa atin na di-deceived kasi ang habol natin, compatibility. Hindi suitability. Oo nga, compatible kayo today. Pareho kayong mahilig manood ng Queen of Tears. Napanood nyo rin? Ganda, no? Panood ko rin eh. Maganda ending, nakakaiyak. Amen? Hindi porket pareho kayong marunong manood ng Queen of Tears. Eh kayo na, uy, pareho namin favorite ang pula. Compatible kami. Kami na nga. Bakit? Kasi kung dadayain ka ni Satan, isa sa mga nile-level up ni Satan, kung gusto niyang magkamali ka, mamadaliin ka niya. Kasi ang kasinungalingan habang tumatagal na i-expose. So hanggat tagupa, gusto ni Satan, samantalahin mo yan. O compatible kayo. Pareho kayo mahilig sa pula. Pareho kayo mahilig sa tinapa. Pareho kayo mahilig manood ng baka kayo na talaga. O sa ngayon, compatible kayo. Pero kaya kayo compatible kasi hindi pa kayo parehong fully developed. After 5 years at pareho na kayong fully developed, isang engineer, isang architect, tignan natin kung di kayo mag-away. Lagi mag-away yan eh, engineer at architect. Amen? Bakit? Kailangan mo ma-realize mga kapatid, take your time. Kasi kung talagang para sa Diyos yan, i-expose ng Lord ko lahat ng deception at pandaraya. Sabi mo sa katabi mo, don't rush the process. Because if you rush the process, you will ruin the result. Sisirain mo ang resulta. Kaya marami kong kilala, hindi kayo ito taga-ibang church to, kasi perfect ang mga taga 3 p.m. service. Marami akong kilala nagsisettle for less kasi hindi nila nare-realize yung magnitude ng assignment ng Diyos para sa kanila. Papainan ka ni Satanas ng mga gwapo, mga pogi, para mag-settle ka rito. Para distract ka sa totoong purpose mo. Na kung mamadaliin mo, hindi ka na makakarating doon sa tunay na layunin ng Panginoon sa iyo. Bakit ka magsisettle sa mga taong hindi kayang i-define ang faithfulness? Bakit? Come on now. Bakit tayo magsisettle sa mga taong hindi kayang i-define ang commitment? Ba't tayo magsisettle sa mga taong walang standard sa buhay? Eh kaya nagsisettle, wala ka rin kasing goal. Wala kang target, wala kang mission, wala kang assignment. Parang katabi mo. Sabi mo nga sa katabi mo, counterfeit yan. Sabi mo, maling palakayan. Pastor, gustong-gusto ko talaga siya eh. Eh gusto ka ba? Gusto rin daw po ako, Pastor. Kaso may gusto ring iba. O di dalawa kayo ngayon. Pero okay lang, magbabago to, Pastor. Papakitaan ko lang to ng skincare ko. Palis to, Pastor. Tingin mo ba, Brad, yung faithful na Diyos, bibigyan ka ng unfaithful na tao? Don't settle for counterfeits. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng taong may nagmamay-ari na. Sabi mo sa katabi mo, wag mo na ipilit yan, counterfeit yan. May asawa na, pinipilit mo pa eh, sabi mo. May marshal tayo, no? Marshal, security. Don't settle for counterfeits. Tingnan nyo, lahat ng peke mabababalyo. Lahat ng ino-offer ni Satan, walang laman yan. Empty promises lang. Tatandaan nyo to, lahat ng idol natin, lahat ng idolatry, it will break your heart. Sa ngayon, masaya ka pa, pero ibibreak niya ng puso mo. Amen? At hindi porkit masaya tayo, ibig sabihin nasa tama at kalooban tayo ng Panginoon. Tatandaan nyo to ha, ang counterfeit mahilig magtago.
Kung God sent, hindi mo dapat itago. Kung God sent, hindi ka tinatago. Eh pagka nakatago pa naman, hindi kayo ito ha, perfect kayo ha. Huwag kayo ma-offend ha, hindi kayo ito. Pag nakatago pa naman, tapos pinayuhan mo, o kaya sinabihan mo, alam niyo yung counterfeit, irritable yan sa accountability. Yung counterfeit, irritable yan sa mga nag-a-advise, sa good counsel. Kaya usually ng mga counterfeit, tinatago nila. Wala naman po kaming ginagawang masama, Pastor. Ano mo naman masama sa ginagawa namin? Matagal naman na po kami. Sabi ko, take your time. Allow the time to reveal the true intention. Alam niyo kung bakit? Because over time, yung counterfeit, it will be exposed. Kung talagang God sent yan, if it is God sent, He will pray for you, not play with you. Amen? Kung talagang dinala ng Panginoon yan. Agree ba kayo mga kapatid? Amen? Everybody say counterfeit. Pastor, yung ex ko, 5 years na kami break, biglang nag-text. So tingin mo, galing sa Lord yan. Pastor, na-miss ko to eh. Ano kapag yung ex nyo ng 5 years na biglang nag-text, yung text ng ex, madalas distraction yan. Okay, kapag yung... Everybody say discernment. Discern mo muna, nag-text yung ex mo. Alam mo ba, madalas kaya nagte-text yan, tinitignan lang yan kung may access pa siya sa'yo. Eh, ikaw naman, tuloy ka. Gusto mo mamerienda? Tapos, pag niloko ka uli, pare-pareho talaga yung mga lalaki na yan. Mga manloloko kayo. Brad, may mga matituno pa po. Katulad ng mga kasama ko, di ba? Mga matituno pa po. Pare-pareho. Alam mo kung bakit minsan nasasabi natin pare-pareho lang mga lalaki? Kasi pare-pareho pinipili mo eh. Try mong pumili ng mga God-fearing naman, paminsan-minsan. Kasi lagi pinipili mo, gusto ko bad boy. Tapos nung gumawa ng masama, galit ka. Eh bad boy gusto mo eh. Nung ginawa... Pambihira. Kaya... Okay, praise God. Ano pa kaya mamaya? Okay. Kaya do not just rely on what you feel. Conviction talaga kay Lord ang i-desire mo. Lord, i-convict mo yung puso ko. Lord, bigyan mo ko ng discernment. Kasi ang feeling, it operates in the flesh. Pero ang conviction, it operates in the spirit. I-discern mo, Lord, tulungan mo ako na ma-discern ko kung itong bagay na ito ay para sa iyo. 2 palaka nagpapakita sa akin eh. 2 palaka umakyat ng ligaw. Lord, sino dito sa 2 palaka na ito? Ang nilaan mo para sa akin. So tingnan nyo, no? Yung 2 ahas, hindi naniwala yung paraon. Yung 2 dugo, hindi naniwala. Yung 2 palaka, hindi rin naniwala. Pero pagdating ng pangatlong salot, there's a change. Ang sabi ng scripture sa Exodus chapter 8, verse 16 to 19. Inutusan ni Yahweh si Moses na sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa. Everybody say lupa. So yung lupa dito is actually buhangin, soil. Ihampas sa buhangin ang tungkod upang maging niknik. Now, ito yung salot ng 2 leeg. Okay. Salot ng 2 leeg. Okay. Nag-guess nyo na po? Huwag nyo po pagsasabi ha. Huwag nyo kukwento sa iba ha. Para mamaya mga alas 12 na, yung pala yun. Ito yung salot ng 2 leeg ha. Okay. Niknik. Pag ganito, pinapagalitan ako ng asawa ko. Inutusan na Yahweh si Moses sa sabihin kay Aaron na ihampas sa lupa ang tungkod upang maging 2 leeg. Okay, niknik. Pag sinabing niknik, actually sa English yan, G-N-A-T-S, nuts. G-N-A-T-S, nuts. Pero sa King James Version, ang translation, lisa. Lisa. So kapag hinampas daw yung tungkod doon sa buhangin, yung buhangin magiging lisa. Ew. Amen? Magiging niknik o lisa ang lahat ng alikabok sa buong Ehipto. Verse 17. So inihampas nga ni Aaron ang tungkod at lahat ng alikabok sa buong Ehipto ay naging niknik. Labis na nagpahirap sa mga tao at sa mga hayop. Pinilit ng mga magician na mapalitaw rin ang lisa
sa pamamagitan ng lihim nilang karunungan, ngunit hindi nila ito nagawa. For the first time, hindi nila makopya yung salot na ito. At ang mga tao't hayop ay patuloy na pinahirapan ng mga niknik. Verse 19, dahil hindi makopya ng mga magician, dahil dito'y sinabi ng mga salamangkero sa paraon, everybody read, Diyos na ang may gawa nito. Finally, tumiklop yung magician. Sabi nila, hindi na ho namin kaya yan, boss. Mukhang Diyos na talaga ang gumawa niyan. Parang si Lord na talaga kasi buhangin naging lisa. Now, what is so unique about this miracle? Na hindi makopya ng mga magician. Kasi yung tungkod naging ahas, nakopya nila. Yung river naging dugo, nakopya nila. Yung palaka, nakopya nila. Pero ito, lisala, liit-liit, hindi nila makopya. Alam niyo kung bakit? Kasi tanging totoong Diyos lang ang kayang magbigay ng buhay sa walang buhay. Hindi kaya ng magician yun. Doon natin malalaman kung sino ang totoong Diyos. Kasi ang Diyos ay may totoong resurrection power. That God can breathe life into our situation. He can breathe life into us. Only the Creator can make inanimate things in our life na magkaroon ng buhay. Si Lord lang ang kayang gumawa na itong buhangin na ito ay mabigyan niya ng buhay. Alam mo, nung binabasa ko ito, binalik ako ng Lord sa creation ko. Galing din ako sa buhangin, sa alikabok. Hinugisa ng Panginoon at hiningahan. He breathed life into me. And now we are alive. No other small letter gods ang makakagawa nito bukod sa tunay na Diyos. Siya lamang po at wala na pong iba. Kaya mismong mga salamangkero na nagsabi, hindi na ho namin kaya yan. Ang sabi ng Luke 1:37, because with man, this is impossible. But with God, all things are possible. Sa tao may limitasyon, sa tao may weakness, sa tao may pagkukulang, pero sa Diyos, walang imposible. That's how you discern kung sino at ano ang para sa Diyos. And now that you know, ngayong alam na natin, na madalas desire natin ang nagpapahamak sa atin kung bakit tayo nadideceive. At ipinakita na ng Panginoon sa atin na isa sa solusyon ay bigyan tayo ng Lord ng discernment in order for us to distinguish ano ang para sa Panginoon at para sa hindi. What's next for us? Well, my friends, it's up to you. It's your decision right now. Because your ability or the quality of your life is dependent on the quality of your decisions. The quality of your life is dependent on the quality of your discernment. Kaya challenge ko kayo today. Ngayong ipinakita ng Panginoon sa atin yung kanyang resurrection power. Ipinakita ng Diyos na may mga kayang gawin ang Diyos na hindi kayang gawin ng kahit sinong Diyos na meron tayo. Ni-reveal ng Panginoon lahat ng counterfeit sa ating buhay. Gusto kong i-encourage kayo mga kapatid. Lord, turuan mo ang Gia Kamanaba Global Family na matutong magdesisyon. Na kung ma-discern namin peking palaka ito, teach us to learn to walk away from it. Teach us to turn down opportunities kung alam namin hindi ito para sa iyo. Lord, turuan mo kami na huwag kami mag-settle for less. Tulungan mo kaming magdesisyon na naiwanan yung bagay na pinapaiwanan mo kasi hindi lahat ng pintuan bukas kailangan pasukin namin. Dahil hindi lahat ng pintuan tamang pintuan. Hindi lahat ng opportunity galing sa Panginoon. Hindi lahat ng opportunity ay blessing na nagmumula sa Diyos. Kaya ini-encourage ko kayo, Global Family. Make a decision today. Panalangin ko sa Lord, ni-reveal ng Lord ang lahat ng bagay na counterfeit sa atin. Mangangako si Satan sa iyo, kaya kitang bigyan ng happiness. But only God can give you joy. Mangangako si Satan sa atin, bibigyan kita ng kapahingahan, only to find out, pagod ka pa rin. Because only God can give you true rest. Maraming kayang ibigay ang Diyos na hindi kayang ibigay ng mundong ito. In fact, lahat ng kayang ibigay ng mundo, makukuha mo sa mundo. Pero yung mga bagay na binibigay ng Diyos, hindi mo makukuha dito sa mundong ito. Hindi mabibili ng anumang salapi. Hindi ka matutulungan ng anumang edukasyon, anumang experience mo, because only the true, genuine, one and only God can give it to you. After all,
I want to remind all of you, lahat ng tao na naglagay ng kanilang pananampalataya kay Jesus Christ as their Lord and Savior, you must reflect the image of our God. When He created you, when He formed you, when He breathed life into you, you are a bearer of His nature. You are a bearer of His ways. Tayong lahat, tangan-tangan ho natin yun. Tayong lahat ay nagdadala ng nature. We are the representative of our Lord. Tayo ang representante ng Diyos dito sa mundong ito. At sa mundo natin na punong-puno ng fake news, bias news, mga balitang peke, hindi totoo. I want to remind you of the great news, the good news, that Jesus Christ bled and died for you and for me. Hindi siya nagpadala ng peking anghel, peking katawan. God Himself came down from heaven, and the Word became flesh and dwelt among us. Ibinigay ni Jesus Christ ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin para once and for all, lahat ng inoffer ni Satan, lahat ng bagay na naging resulta ng ating pagkakasala, na nagbunga at nagdala sa atin sa deception, mabawi at ma-redeem ng Panginoon para yung joy that we are looking for, maranasan natin. Yung peace that we are looking for, maranasan natin. Yung forgiveness that we are looking for, maranasan natin. At yung salvation na Diyos lang ang makakapagbigay, ay makamtan natin. Would you decide right now to open up your hearts to Jesus Christ and say, Lord, enough is enough. Matagal na po ako nagsettle sa mali at sa peke. Matagal ako nadaya ng kaaway. Akala ko mga bagay na makakapagbigay sa akin ng satisfaction at ng completeness, only to find out, kulang pa rin, pagod pa rin, malungkot pa rin. I want to accept you, Jesus. Yung totoong Diyos. The God who breathed life into us. The God who spoke the universe into existence. Yung Diyos na lumikha sa iyo at sa akin. Bubuksan mo ba ang puso mo sa Kanya? Papapasukin mo ba si Jesus sa iyong puso? Tatanggapin mo ba siya bilang yung tagapagligtas? It's your choice. It's your decision. I pray that you will have the right desire right now. I pray that God, through His grace, will enable us to have the right discernment. And I pray in Jesus' name that you will make the right decision to accept Jesus. You will never go wrong if you accept Him as your Lord and Savior. Every head bow, every eye closed. Hello Global Family, thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.